Magandang buhay mga katiats. Meron akong nakalap dito na isang video na nagsasabi na ang Golden Buddha daw na kinuha o ninakaw kay Rogelio Rojas sa Baguio City ay peke daw ito. At nang dalhin ito doon sa kanilang munisipyo sa Baguio City ng mga sundalo na kumuha nito sa kanyang bahay ay peke daw. Meron dito dokumentaryo si Miss Cara David at mapanood natin ang Peking Golden Buddha na ito. Halina, atin panoorin. April 19, 1971, 14 na araw matapos nakawin umano ang Golden Buddha sa bahay ng pamilya Rojas, dinala ng militar ang estatwang ito sa City Court ng Baguio. Malaking kontrobersya ang umikot sa Golden Buddha na ito dahil sinasabi ng ibang mga tao, peke raw ito. Ang hawak ko dito ay isang kopya ng litrato ni Roger Rojas noong nahukay umano niya ang original Golden Buddha. Makikita rito sa litratong ito na yung Golden Buddha na nahukay ni Rojas ay natatanggal yung ulo kasi may mga diamante daw sa loob ng katawan. Okay, so stop muna dito tayo. Bakit nga ba hindi tinago ng mga sundalo ng mga Philippine Constabulary, PC pa noon eh? Bakit ba ay klarong-klaro at pinahayag nila na naroon ang Golden Buddha sa munisipyo, dinala nila? Isabi ninakaw, di ba? Ngayon, ang sagot dyan ay talagang may order na kukunin yung Golden Buddha kasi mayroong batas sa treasure hunting na kapag nakahukay tayo ay ipapaalam natin yan sa gobyerno at hati yan sa nakakuha ay 40%, 60% sa gobyerno, mas malaki. Kasi gobyerno daw ang may-ari niyan. Diyan pa lamang, di ba? Parang hindi tayo papayag diyan. Kaya may nag-utos, hindi na natin banggitin kung sino. Sa PC, ngayon ay Army na yan ang tawag. Philippine Army. Noon, Philippine Constabulary, PC. Noong 1980s. At dahil may order nga, ay dinala doon sa munisipyo. At nang malaman ng mga PC, ng mga sundalo na peke ito, ay lalo silang nagalit at binalikan si Rogelio Rojas at sabi dito sa video ay tinorture at pinapaamin kung nasaan yung tunay na Golden Buddha. Kaya magtaka tayo, ganun ba kayaman si Rogelio Rojas para makapagawa ng replika kaagad? Di ba kasi pinasok yung kanyang bahay biglaan lang, wala pang isang linggo. Kaya sa palagay ko, hindi nakapagawa ng duplicate si Rojas. Ang sabi naman ng kanyang kapatid ay nagpagawa daw ng duplicate si Rojas sa Quiapo ng Golden Buddha. Pwedeng ganun din kasi para meron siyang isurrender na piki at itatago niya ang original. Ngayon ang tanong, nasaan yung original? Diba? Kaya galit na galit si yung nag-utos. Kasi ang nakuha nila piki. Pero sa palagay ko, hindi talaga sa ganung kaiksi na panahon, hindi pa matatapos kung magpagawa ka ng replika or duplicate sa Golden Buddha na yun. Kasi gagawa ka ng bronze. Napakalaking bronze na gagawin, di ba? Kaya ako rin ay 50-50 na baka yung nakuha talaga ni Rojas ay gawa lamang sa bronze at hindi ito purong ginto. Pero ayon naman sa picture ay napuputol ang ulo natatanggal. Pero yung naroon sa munisipyo, yung dinala doon sa Baguio City Municipal Hall, ay hindi natatanggal ang ulo. Kaya meron talagang duplicate, di ba? Merong pinagawa para dami, para yun ang hulihin, yun ang kukunin. At ang tunay ngayon kung nasaan na, di ba? Kasi bilyon-bilyon yun Bilyon-bilyon pesos ang halaga nung original na yun kasi isang tonelada ang bigat at meron pang mga diamonds. Pero kung meron namang tunay, bakit ganun na lamang ganun na lamang kahirap ang buhay ni Rogelio Rojas? Kung meron ngang tunay na Golden Buddha na itinago nila kasi may benta yun. Ngayon, meron pang away-away ito between sa mga kasama niya Sa susunod na mga video, ipalalabas natin ang kwento ni Al O'Malley, yun ang presidente ng TAFI,
presidente ng Treasure Hunter of the Philippines, sinabi ni Al Umali na kasama sa doon sa pag-recover ng Golden Buddha at meron pa siyang ibang mga kasama na hindi yata na kasi may may ibinayad yata ang Amerika o ang mga Marcos sa kanila at hindi na isama yung grupo ni Al Umali. Kaya merong dito. Sa likod ng magandang kwento ay meron palang mga anomalya. Kaya ito, balikan natin si Cara David ng inspeksyonin niya itong replika na nariyan sa Barangay Hall ng Baguio City. Titingnan ngayon natin kung natatanggal itong ulo ng Golden Buddha na ito. Pero talagang nakakabit siya sa kanyang katawan. Ganda ng pagkagawa, oh. Hindi talaga yun yung totoo, ma'am. Pero iba ang sinasabi ng nakatatandang kapatid ni Roger Rojas na si Jose. Kinuwento ng kapatid ko gawa doon sa tabi ng Quiapo. Yung mga gumagawang Diyos-Diyos ang pinagawa ito. So wala akong katotohanan na purong ginto ito? Hindi, nagkakamali sila. Na ginto ito, hindi ginto ito. Nahukay? Wala. Walang nahukay yung kapatid ko. Pinagawa po yun. Doon po sa tabi ng simbahan ng Quiapo. Kaya tumagal ang yung kaso ni Roger Rojas versus Marcos. Tumagal at parang nagiging status quo. Walang resulta kasi ang kapatid mismo ni Roger Rojas nagsabi na pinagawa lang yun sa Quiapo. Pero totoo naman na yung nakuha nila ay parang replika lang talaga. Kasi hindi natatanggal yung ulo. At yung original ay natatanggal. Sabi niyo ni Roger Rojas, meron pang ang litrato doon na napuputol ang ulo. Diba? Kaya pwedeng merong original. Ngayon, nasaan na yung genuine na Golden Buddha? Kasi kung nandyan lang, mismo sa anak ni Roger Rojas ay may iwan yun. Diba? Sana ay mayaman na ngayon ang anak ni Roger Rojas. Yung kanyang pamilya, sana mayaman na. Kung naiwan yung Golden Buddha, nasaan kaya yung original, no? Kaya yun ang palaisipan sa akin. Kasi nung kapanahonan na ng 1980s, ang mortal na magkalaban dyan sa politika ay ang mga Dilawan tsaka mga Marcos. Ngayon, may pinalabas kasi dyan na kwento na si Roger Rojas ay binayaran lamang ng mga Dilawan para sirain ang image ng mga Marcos na sabihin na ipanakaw yung parang scripted ba na gagawa ng Golden Buddha at ipanakaw sa mga Marcos kasi merong batas ang Pilipinas about treasure hunting na talagang pwedeng kunin yan ng pwersahan sa makakuha. Halimbawa, nakahukay ka at nalaman ng army, ng PNP, pwedeng kunin sa iyo yan. Pero ang talagang batas dyan ay may hati yan, hindi lang yung basta lang kunin. Hati ang gobyerno at ang nakakuha niyan. Yun yung batas, hindi naman pwedeng kunin lang kaagad. Kunin lang kaagad sa iyo na wala kang doon, party. Kaya yun ang maganda, may hati din. Ang nangyari kasi kay Roger ay kinuha lang basta-basta. At tinorture pa kasi yung nakuwang Golden Buddha ay piki, hindi gold. Gawa lang sa tanso. Pero mabigat din yun. At bilib din ako sa gumawa sa Quiapo kasi ang ganda ng pagkagawa, di ba? So ito yung kanyang kapatid. Ito mismo ang bumaliktad eh. Sabi ay siya mismo ay sinabihan ni Roger na nagpagawa siya sa Quiapo. Kaya pwedeng tatlo ang dito eh. Pwedeng mga Dilawan ang gumawa ng script na yan eh. Nagagawa sila ng 1 toneladang Golden Buddha at ipapalabas na nahukay. Siyempre, kukunin yun ng gobyerno, di ba? Kukunin yun ng Marcos. At doon, masisira na kagad ang pangalan ng mga Marcos doon. Pero ang nangyari ay nagiging sacrificial lamb si Roger Rojas. Sabihin natin, binayaran si Roger ng mga Dilawan para gagawa ng ganong script. Ngayon, nagka-problema siya kasi kinulong siya, tinorture dahil lamang sa mga Dilawan kung ganon. Pero isa lang yung tinatawag na conspiracy theory.
Sa atin lahat, naniniwala tayo na nahukay yun ni Roger Rojas. Ang magulo lang dito ay mayroong replika. Mayroong nakuha mismo sa bahay ni Roger Rojas na gawa sa bronze. Pati nga yung anak ni ni Rojas at saka itong kapatid ay nag-confirm na mayroon ngang Peking Buddha si Rojas na itinago rin sa bahay nila. Okay, patuloy tayo. Linagyan pang ano yun. Yung pakong tingga ba sa Tagalog yun. Yung ulo ng mga pako, may mga pako yun. Hindi ako naniniwalang nahukay niya yun. Siya mismo nagsasabi ng kapatid ko, ano. Ayon pa kay Jose, ang sinasabing Buddha na ipinagawa raw ni Roger sa Quiapo noon, ang Buddha na nasa Baguio RTC ngayon. Yung nga, ibabagsak nila si Marcos. Eh, hindi naman nagnakaw yung tao. Hindi naman nagnakaw na bababa Malacanang, pumuntang Baguio, magnakaw. Pilosopo din, Ang kwento ng nahanap na Golden Buddha ang lalong nagpapaigting sa paniniwala ng ibang treasure hunters na may mahahanap pang mga nakabaong yaman ni Yamashita sa Pilipinas. Kung may Buddha na nakikita dyan, so, ang isip ko, mayroon pang ibang mga deposit dito sa Pilipinas, plus the story ng mga living witness, yung mga nabuhay pa noong panahon ng Hapon. Totoo yan. Ito, isang pastor ito sa Cebu City na naluloko na rin. Nagiging balbal na rin. Nagiging aswang sa pag-treasure hunt. Imagine, galing siya ng abroad, 2 million ay ikapital niya sa treasure hunting. At yung natirang pera niya, yun ang kanilang gastusin. Totoo naman na meron talagang mga Yamashita treasures na nagkalat sa kapuluan ng Pilipinas. Pero hindi ganong kadali. Probability nga niyan ay parang manalo ka rin ng sweepstakes. Ang probability. Kasi kahit nandyan na, ay kahit magmintis ka lang ng isang metro lang, ang hukay mo ay isang metro ang distansya doon sa item, ay hindi mo pa rin makukuha, di ba? Pero nandyan na yan sa ano mo, sa vicinity mo, sa area mo, nandyan na, pero hindi mo pa rin matamaan. So talagang napakailap ng Yamashita treasures. Kasi kahit meron kang magandang mga equipment, kung hindi ka naman makapag-analyze, at kahit makapag-analyze ka, kung merong mga anti-detector ang pagbaon. Mga anti-detector, makakapal na mga carbon yan, mga uling. Binubuhos sa tunnel para hindi ma-detect ng mga scanner at detectors. Kaya napakahirap ang paghanap ng Yamashita treasures. Na sila naghukay. Yan ang dahilan na na-video ako sa... Alam ko na mayroon eh. Well, wala pa rin parang public acknowledgement. Of course, there are yung sinasabi ng gold certificates na pinakita ni Marcos Quezobel. But we're not sure if these are from the Yamashita treasure or these are from yung kinuha niya from other sources. Tama. Yung mga gold certificate na yon, isa lang ang Yamashita treasures doon. Meron pang mga gold trading si Marcos noon na hindi natin alam. Bago pa siya umupo, ay meron na siyang mga Swiss bank account ng mga gold deposit bago pa siya nagiging presidente. Kaya ganun na lamang nabigla tayo, biglang nanalo siya kontra sa mga oligarch, sa mga mayayaman sa Metro Manila. Bakit nanalo si Marcos? Kasi napakayaman ni Marcos noon. Bago pa siya naging presidente, ay meron na siyang gold trading, meron ng $1 billion account sa Swiss bank. At yan ang kwento. Ang Yamashita treasures is only a part of Marcos gold. Ang una doon ay yung tinatawag na ancient gold or historical gold. Dahil sa trading, nagtitrade siya ng gold. Tumubo ito, dumoble, triple, quadruple, at lalong lumaki. At nandyan pa yung connection niya sa Vatican gold. And of course, yung klarong-klaro ay itong Yamashita gold ang nakapagpayaman talaga kay Marcos. Okay, so tapusin na natin ang video. Nag-consummate sila ng panibagong contract together with Felix Lacanay sa Amerika. Pagkatapos, inutsupwera niya yung mga kasama namin, sila Rudy Benito, Olimpio Magbano, Ricardo Escamos, lahat ng mga dating kasama niya, kasama na ako, wala. Ito ang tatapusin natin na episode. Itong Al O'Malley versus Roger Rojas, kasi magkagrupo tong dalawa eh. TAFI. Si Al O'Malley ang presidente ng TAFI.
At namayapa na yata ito ngayon. Wala na si Al Umali, pero pinanindigan niya na talagang kasama sila sa paghukay doon. At nang binayaran daw, mayroong ibinayad ang Hawaii na dollars noong nanalo sa kaso si Rosie Rojas, ay hindi na isamang bayaran ang grupo ni Al Umali na TAFI. Ang TAFI ay Treasure Hunters of the Philippines. Okay, so atin abangan ang kasunod na kabanata nito, Al Umali, TAFI, the Treasure Hunters versus Rosie Rojas. Hanggang sa muli mga katiyat, sa ako'y magpaalam na maligayang araw sa inyong lahat at huwag kalimutan mag-subscribe.